Magandang gabi guys. Nung nakaraan, napag-usapan natin ang grinder. Ngayon naman, ituloy natin din ang grinder safety. At may dagdag ko lang yung ating protective equipment na hindi natin napag-usapan nung last. Pag nag-grind tayo, kailangan natin ng mask. At kung kulob or enclosed environment, gamit tayo ng popper system. Tsaka kung sobrang ingay, mas maganda na meron tayong earplugs or earmuff. Nang sa ganun, hindi hihina ang pandinig natin or masisira. At kung mapapansin ninyo, meron tayong iba't ibang klaseng disc. Sa video na to, pag-uusapan natin kung anong gamit at paano ikabit. Simulan natin sa cutting. Itong disc na to ay pang-cutting. So, pag nagpuputol tayo ng bakal, itong ginagamit. Yung susunod naman nating disc ay grinding disc. Kung sakaling nagkamali tayo ng welding, ito ang ginagamit natin. O kaya naman, itong flap disc. Itong flap disc, multifunction. Pwede siyang pang-grind at pwede ring pang-pakintab. Yun namang susunod ay cup brush. Ang gamit nito, pang-pakintab din o pang-tanggal ng kalawang. Pwede rin natin itong gamitin pang-tanggal ng slag. Ganda na ito pagka tanggal yung slag kaagad. Tapos, pwede na nating pasadahan ulit ng welding. Good practice, lagi nating linisin yung ating welding. At kung makikita nyo, meron din tayong malalaki. Kasi yung grinder natin, may iba't ibang sizes. Yung nandito sa ating shop, merong 4 at saka 5. Sa ibang bansa, meron pang 4.5. At yung sizes ng grinder, hanggang 9. So, bali 4, 4.5, 5, 6, 7, at saka 9. Yun ang sizes ng ating grinder. At nabanggit ko din kanina, ipapakita natin kung paano siya ikakabit yung ating mga disc. Bago natin ikabit, ugaliin nating basahin at inspekin yung ating mga disc. Nang sa ganun, maiiwasan nating mabasagan. Ano ba yung tinitingnan natin sa disc? Number 1, yung expiration date. Importante yun. Makikita natin dito sa, ayun, meron siyang nakalagay na date, August 2025. Ito yung expiration date ng ating disc. Pag expired na to, huwag nating gagamitin. Ganon din kung nabasa. Kasi ang mangyayari dito, pag sakaling nabasa o kaya expired, pwede siyang pumutok dahil sira na yung pandikit nito. At syempre, bago natin ikabit, tingnan din natin na walang basag. Hindi nga expired, meron namang basag o kaya lamat. Delikado rin yung mga ganito. Pwede siyang pumutok. Huwag nating iisipin na mapupudpud naman to. Mas maganda na lang po na palitan natin kaysa pumutok ang disc at maaksidente tayo. Ngayong alam na natin na inspekin at tingnan yung ating disc, pakita naman po natin kung paano siya kinakabit. At kailangan din po nating tingnan na tama yung
grinder na pagkakabitan natin. Kailangan din po nating basahin yung rating nito. Makikita po natin yung rating dito, 12,230. At nasa disk din po natin kung ano ang size. So ito meron siyang mm at saka inches. So ito yung mm, sa baba yung inches. Ngayon dapat po nating tingnan kung kaya ba nung disk ang ikot ng grinder. Kaya po dapat hindi natin nilalagay yung malalaking disk sa maliliit. Kasi may tendency po na puputok din yan. Yun naman pong maliliit ay 12,000 RPM. Gaya ng 4 inches at saka 5. Ngayong alam na po natin na pwede natin gamitin yung disk, pakita na po natin kung paano ikabit. Pagka mga cutting disc, pagkatapos po nating basahin yung instruction, ay ibaliktad po natin yung pag-mount. Ayun. Itong ating mga flange, meron siyang inner flange at outer. Tsaka magkaiba din po ang size nito. Itong hawak ko ay M10. Yun namang para sa 5 inches ay M14. Ayan. At yung pagpapahigpit po nito, pipindutin natin yung spindle lock sa likod. At hindi po natin kailangang persahin. Kasi pag nasobrahan po natin ang pahigpit, pwede rin siyang pumutok. Ganon din po sa ating 5 inches. Parehas lang ang mounting. Kung grinding disc naman, ito. Ang pagbukas po dito ay counterclockwise. Ayan. At kung nagpapalit din po tayo ng ating mga disc, siguraduhin natin na hindi nakasaksak yung ating power tool. Nang sa ganun, hindi siya aksidenteng masindihan at tayo'y matamaan o kaya maputulan ng daliri. Ganun din po kahit mga barena kailangan nating tanggalin. Basta mga motor na gamit natin, siguraduhin natin na hindi nakasaksak sa outlet. Ngayon naman, i-demo natin kung paano kabit ang grinding disc. Bali, pabaliktad yan. Ganun din po dito sa ating flap disc. Basta kung meron siyang mga paumbok, dapat nasa likod po yung umbok niya. At yung pag-lock po natin, pabaliktad din yung outer flange natin. Ayun. At wag din po nating sosobrahan yung higpit. Kasi pag umikot po yung ating grinder, hihigpit pa po yung ating lock. Ayun. Doon naman po sa cup brush, ito po ang naiiba. Kasi merong thread. Kung napansin po natin na merong thread, hindi na po kailangan yung outer flange natin.
Ito po pwedeng hand tight lang. Kung gusto nyo pong siguraduhin, pwede rin gamitan ng adjustable. Basta wag lang sobrang higpit. Sa sobrang higpit, hindi na po natin matatanggal, maglalak na siya. Kahit meron tayong adjustable, mahirap na pong alisin pag wala yung isang flange o yung inner flange. At maidagdag ko rin po, dapat alam natin na tama ang gamit nating disc. Kung pang grind lang siya, wag po natin gagamitin pang cut. Kasi yung mga disc po natin, yung grinding disc, hindi po reinforce yung dito niya. Yun namang sa cutting disc, dito ang gamit niya kasi reinforce. Hindi rin natin pwedeng gawing pang grind kasi puputok. At kung mapapansin nyo po, meron ding mga drawing dito. Importante din yan. Meron siyang paalala about PPE at kung paano gamitin tong disc. Kagaya nun, hindi siya pwedeng pang grind, subali pang cut lang. At kung nagka-cut din po tayo, ingatan natin na wag nating ibangking ito kasi isa rin pong dahilan na puputok. Dagdagan din po natin yung ating safety tip na wag po nating i-modify yung ating grinder. Nakakatakot po yun dahil hindi naman nakadesign yung ating grinder para maging circular saw. Mas maganda na lang po na bumili tayo ng circular saw. At syempre, nung nakaraan nating vlog, binanggit din natin yung blade guard. Napaka-importante po nito. Bali, merong dalawang klase. Pero yung nandito sa atin ay type 27 lang. Yung isang klase naman ay type 1. Yung meron siyang takip. Tsaka wala siyang palalim dito. Huwag po natin kakalimutan yung ating blade guard. Kasi nasanay na tayo, di ba? Walang blade guard. Kung ginamit po natin yung 9 inches at pumutok, grabe po ang serious physical injury or even death. Kaya kung mapapansin nyo po, wala tayong 9 inches. Kasi sa ibang kumpanya, ban na yung 9 inches dahil sobrang daming aksidente. Sana meron po tayong napulot na konting tips sa ating grinder safety. At hanggang sa susunod nating video, please don't forget to like, comment, share, and subscribe.